Eto si ano no, si Bastik kakaiba rin ano. Ito ang itsura ng Pilipinas ngayon. Hindi, alam mo malalim yung sinabi ni Basti na yun eh. Yung ito ang itsura ng Pilipinas ngayon. Kasi iba literal lang na ininterpret yun kasi ganito si pangalan na to si First Lady ganito itsura, hindi uso ganun. Hindi naaayon sa panahon. Sabi niya, yun yung mga sinasabi ng iba, pero sa totoo lang, malalim yun. Malalim yung sinasabi ni Basti. Dito pinakikita lang niya kung ano na ang meron ng forma ang Pilipinas ngayon. Kung dati, 'di ba, na ang itsura ng Pilipinas ang mga Duterte, yung alam mo na, yung alam ang nararamdaman, yung simpleng mamamayan. Ganon, ika nga. Simpleng mga tao. Yung nasa airport kumakain, nasa table, hindi doon sa lounge. Alam mo yun, ganun eh. Yeah. Ngayon, parang sinasabi niya, iba na. Iba na ang antas ng mga gobyerno ngayon. Yun yung malalim na interpretasyon. 'Di ba? Yun, hindi lang yung sa itsura. Kasi baka sabihin ng iba dyan, lalo na yung mga bangag vloggers. Baka sabihin naman nila, grabe naman yan. Ad hominem naman yan si Baste. Hindi ad hominem po yun. Ang sinasabi niya, yung dating simple na gobyerno, ngayon iba na. Kasi nga, kita mo naman yung pagiging syala ni Madam dun. Madam Liza eh. Yeah. Ibig sabihin, ganun na itsura ng gobyerno natin ngayon. Malalim yun. Huwag naman kagad simpleng lang. Bisaya kasi ang salta ni Baste hindi maintindihan. Actually, hindi ko nga naintindihan yun eh. Pero alam nyo ba, nanonood kami dun sa SMNI habang kumakain ng sobrang sarap na pagkain. Grabe itong SMNI, sarap-sarap na mga handa nilang pagkain. I appreciate it, mga taga-SMNI Sa totoo lang, kung wala niyan, di na ako punta. Sabi nga, stomach is the way in man's heart. Di ba? May mga ganun-ganun eh. Gago! Kaya dapat kayo mga kababaihan, magaling kayo magluto. Kasi may ganun eh. Di totoo naman. Salamat SMNI sa pagpapakain nyo sa amin. Kahit wala po kami sahod. Uy grabe kayo Martir ang banateros. Walang allowance, walang sahod. Pagkain lang ang kapalit. Kasi nga dahil sa puso. Ganun. Ganun po ang siste. And anyway, sinasabi lang natin yan kasi alam naman natin, sasabihin na naman ng mga bangag vloggers, ad hominem si Baste. Hindi ad hominem yun. Malalim ang dahilan nun. Nung sinasabi niya lang ganun. Hindi lang yun sa itsura. Yung form of government or the kind of people governing the government. Yun. Malalim mo yun. Wag mo tayong bida-bida dyan, ito. You misrepresented to Pide that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process.
Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si Gerald Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Tayo pag nasasanay kayo na ganyan. Pagka nasasanay kayo na may mga bakir-bakir, ginagawa kayong mga bakir, ayan tuloy, pati sa iba, sinisisi nyo. Pa, ikaw, may bakir ka. Ba, kayo, may bakir kayo, kaya kayo ganyan. Pagka gawain nyo, huwag nyong isinisisi sa iba. Gawain nyo, sinisisi nyo sa iba. Buti pa to si Reggie RTS, nagbigay ng regalo. Sabi niya, gifted, 1 Boss Dada TV membership. Ay, Reggie RTS, salamat sa iyo ha. Grabe kayo. May backer ha. Sige, tuloy. Nag-comply po ako kung Dahil ano man yung sandali requirement, lang. Sir Ronald. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na bakit para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment You process. never Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya disclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police commission officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng... Oy, Admar, magandang gabi sa'yo. Magandang umaga. Oy, Admar ha. Grabe ka kanina, Admar. Sabi nila dito, crush ka daw nila, wet look ka. Ang pogi mo daw pag makintab ka. Sabi ko, ganun ba? Oo, ang pogi ni Admar pag makintab siya para siyang lechon. Sabi ko, syempre nag-alay lakad ba naman si Admar? Kayo talaga. Admar, magandang umaga sa'yo. Ingat-ingat ka, ha? Oo, mag-ingat ka dyan kung saan ka man nandoon. Oo, basta lagi mong tatandaan, no, na nandito ang mga Boss Dada followers para sa'yo. Grabe, ah. Background investigation, panay pulis. Hindi po pwede lulusot po ako. Sigurado ko, kung iskalawan Sino ka ba na... yan? Yung kilala ko nandiyan dyan, si ano pa din ba yan? Sino yung kilala ko kilala mo? Kung si Janice Digamo yan, magsama kayo, ayoko sa kanya. Admar, ingat ka dyan, Admar, ha? Oo, kita-kita tayo bukas, Admar, uwi ka na ba bukas, Admar? Oo, uwi ka na bukas, ha? Hindi na kami galit. Oo, kasi kulang kami bukas, dadalwa lang kami ni Coach Oli bukas sa Banateros sa Seminay. O kung gusto mo, doon ka, palitan mo si Banatbay bukas. Oo ha, bilisan mo, Admar, umuwi, bilis! Pulis, lalong-lalo na PDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko,
Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Kita mo, Jinggoy, di may natutunan ka. Sabi sa'yo eh. Kung makikinig ka lang, may matututunan ka. Yan, at least may natutunan ka pa. Kay kay Jonathan Morales. Kaya palakpakan natin Jonathan Morales. Uy, grabe to Grabe. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somewhat natuwa ako sa ginawa ni Senator Jinggoy kasi minsan kailangan mo talagang i-pressure etong mga resource person para malaman mo kung nagsisinungaling sila o hindi. Pero wag naman sana nababuyin natin yung mga resource person because kaya nga sila nandiyan dyan is nagbibigay po sila ng kanilang opinion, nagbibigay po sila ng kanilang mga karanasan para po tayo ay makapagbalangkas ng mga batas na makakatulong sa sanlibutan. Sana, pagka ganyan, sana itrato naman natin ng tama, ng maayos yung mga resource person kasi tinan mo naman yung mga tatandaan na yan. Pinapunta nyo sila dyan. Ito si Morales, ganyan nyo, tapos si Maricel, nag-alala kayo dahil nanginginig. Dapat pala to si Morales manginig na rin para maging mabait na yung mga senador sa kanya, di ba? Pero dahil hindi nanginginig, ginugulpi nyo ng ginugulpi, wag gano'n. Ganun. Akala niyo siguro, alam mo, may somewhat ito si Morales kahit papaano na-win niya yung aking respeto kasi nga kahit na under pressure, talagang he didn't fold. Yun yung pinakamaganda sa hearing na ito, na even if talagang, ako kasi kilala ko na to si Senator Jinggoy, kung paano to talaga mag-cross-examine, kung paano to magtanong, ganyan talaga yan, barumbado yan. As in, yan na talaga yung image niyan. Kakabahan ka talaga kay Jinggoy kasi una nga sa lahat, si Jinggoy may alam sa batas dahil yan po ay nag-abugas siya, hindi nga lang naging abogado. Pero ibig sabihin, yan po ay nag-aral at yan po ay eksperto pagdating sa ganyan mga cross-examination. Talagang i-intimidate ka niyan, babrasuhin ka niyan, babanggain ka niyan, pero nakita nyo naman kahit na ganun, hindi naman siya binaboy ng husto talaga ni Jinggoy. So nakikita natin na kahit papaano nabalahibuhan ito si Morales at mas lalong nawin ni Morales yung yung ating tiwala, yung ating pagkabilib. Kumbaga ibang klase pala talaga ito. Ito yung kahit na senador yung kaharap niya, kahit na ikipagtalo, talagang pino-point out niya yung mga dapat niyang i-point out. So somewhat nakatulong kay Morales itong ginawa ni Jinggoy. So magpasalamat pa rin tayo kay Jinggoy. Kasi at least hindi nakatulad kasi si Senator Bato, napakabait niya magtanong Minsan parang nabe-baby yung mga resource person pero this time with Jinggoy Estrada nakita natin na firm si Morales sa kanyang stance, firm siya sa kanyang prinsipyo, firm siya sa kanyang mga statement at kahit pa ikot-ikutin mo yung tanong, alam niya yung sagot. Well, nag-stutter siya sometimes because syempre peer pressure, alam naman natin, Senado yan, si Jinggoy yan o action star yan, baka mamaya biglang bumunot na shotgun yan, alam mo siya pa naman si Shotgun Banjo, di ba? So napakahusay kahit papaano, di ba? Kudos kay Sir Jojo Morales dahil talaga namang ikaw ay matapang na inilalabas mo yung mga yung mga dapat mong ilabas at hindi ka nagpatakot, hindi ka nagpatinag, hindi ka nagpa-intimidate dito sa mga intimidating at mga bully na mga senador. Pero ayun nga, good job din kay Senator Jinggoy kasi sa ginawa niyang yun, at least nakita natin na ito palang betlog netong si Jojo Morales ay kasing kintab ng ulo niya. Di ba? Parang nangyayari dito is ito si Morales against the senators, against Pidea, and against all odds. Di ba? Pero nakita mo naman si Morales kahit mag-isa lang siya,
kinaya niya. Pero ayun nga, mag-ingat-ingat ka Morales ha. Ingat-ingat ka lang kasi wala, pinasok mo yan eh. Oo, nakakatakot yan. Sobrang bilib ako sa'yo kasi sigurado ako na ikaw ay talagang totoong siga. O sige na, maikli lang naman to eh. So, bawi na lang tayo bukas mga kaibigan kong pinakamamahal kong mga, sana na-entertain kayo kahit na saglit. Syempre live na si Banat Bay, boss natin yan. So, manood tayo lahat kay Banat Bay. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Same time, same channel. You're all amazing!